capacity na natin lahat to. Packard.com muna tayo at papasok natin itong mga to. Okay, ito ko after ko pasok to, pakita ko rin sa inyo paano yan yung mga capacity. Good morning mga bro, today January 2, 2025. Duty muna tayo ng planta sa trabaho. Bali preventive lang kami ngayon. Lamig. Talagang bago pa ako sa lamig. At ako'y di na nawala yung sakit na likod mula nang umalis ako sa Pilipinas. Mamaya siguro vlog natin yung mag-assemble tayo ng battery para sa ating gagawing DIY solar generator or portable power station. Yung battery muna ang asimbolin natin, i-spot wheel natin at lalagyan ng BMS tsaka balancer. So balikan ko kayo mamaya pag ginawa na natin after work. Yan, dito tayo mag-inom sa trabaho. Lamig. Bye. Ito yung battery. I-arrange ko lang ito ng 10P 3S at i-spot natin, then kabit natin itong ating BMS. Yan. Ito yung ating BMS. Kakabit natin yan. At active balancer. Ang ating active balancer yung nagpo-focus Ito yung wire na. Ito naman yung ating nickel strip. At nag-charge lang ako ng charge, kapula pa. Charge lang natin yan. Ating spark plug natin nila habang i-arrange natin itong ating battery. Since na ito ay 30 pieces, subukan kong buksan sa arrange natin mag-balance yung kanyang capacity. Open natin yung ito, Packard.com. Okay, pakita ko sa inyo pa paano sa. Yan po yung Packard.com. Search lang po natin sa ating mga cellphone or laptop or tablet. Packard.com. Yan po yung kanyang book. Yan, dyan po natin ipapasok isa-isa ang mga capacity na nakuha natin sa mga battery natin na 18650, mga used battery. Yan itong ginagamit natin para makabuo ng battery pack na gamit ang 18650 battery. Medyo mabusisi lang kasi iisa-isahin natin ipasok o i-type ang mga capacity ng mga battery dyan sa ano na yan, na separated by comma. May papakita ko sa inyo. Okay? Battery natin. Pakasimpulan natin. May mga screw yan dito. So, baklas naman. Isa pa.
capacity na natin lahat to. Kaya packer.com muna tayo at papasok natin itong mga to. Okay, balik ako after ko pasok to. So, pakita ko rin sa inyo paano yan ang mga capacity natin sa kasamahin. Yun, pupunta tayo ngayon sa repacker.com. Ayan yung pack builder. Yan naman po yung unang yung home niya ng repacker.com. Balik tayo sa may pack builder. Yan sa pack builder, ang unang gagawin natin dyan ay i-input natin lahat ng capacity ng ating mga battery na ipon. Let's say for example, sa ginagawa natin ngayon, ito ay 3S 10P. So sa 10 parallel siya at 3 series. So bawat pack meron tayong 10 pieces na battery. Kabuuan naman nila lahat ay 30 pieces. So lahat yun ng 30 pieces na yun, kailangan nating i-input dyan yung mga capacity na nakuha natin sa ating mga battery per piece. Sa akin, ang ginagamit ko nga capacity, pag kuha ng capacity ay itong Litokala na L2500 yung model niya. Yun ang ginagamit ko. At normal lang ako, normal process lang, at nilalagay ko siya sa 1 amp per cell ang charging. Tapos after natin na kuha ng capacity ang ating mga battery at goods naman sila, i-store natin ng matagal yun. Itong mga battery na to na binubuo ko ngayon ay may 4 months na siyang nakastore. At nung kuhanan ko ulit ng bolts, nasa 4.1 pa lahat. Wala pong nag-drain na battery. Walang voltage drop. Kumbaga. Kaya goods na goods sila. After more than 3 months, kinuha natin sila ulit. Goods na goods yung mga bolts ng ating mga battery. Kaya yung next step natin ay buuin na natin yung ating battery pack. Yun nga, yung ginagamit natin dito ay itong pack builder na repacker.com. Since pa lang ako ay nagbubuo ng 18650, ito yung ginagamit ko. Kunti pa lang nai-input ko ang mga battery, 30 pieces lang to, pero mabusisi talaga, mabusisi ang mag-assemble at magbuo ng battery gamit ang 18650 na mga use but not abuse. Yung mga battery na nabibili natin ng mura kasi nga ito ay nakukuha sa mga battery ng laptop. Balik ulit ako mamaya after ko siguro matapos or mag-change tayo ng page or next step.
tayong matapos sa pag-input ng mga capacity ng mga ating mga 30 pieces na battery. Yun nga pala mga bro, isingit ko na lang dyan mamaya yung per pack na 10 pieces, per pack na 10 pieces na parallel, yung mga capacity nila, yung pagkakasunod-sunod, yung magkakasama per pack, isingit dyan sa side. Malapit na tayo sa next step. Tingnan lang yan. So easy nga lang talaga pagka nagbuo tayo ng ganitong 18650 na battery pack. Kasi nga pagsasama-samahin mo lahat, i-input mo lahat para lang makuha mo yung ma-balance mo ba ang per pack. Yan, tatapos na tayo. Yan naman, i-input lang natin nominal kung ilang series papasok natin dyan, at saka nominal voltage. So sa part natin, dahil 18650, ang nominal voltage natin ay 3.7. After na natin mawaan yan, after na natin maipasok yan, next step niyan ay lalabas na dyan yung per pack kung yun yung sa magkakasama, kasamang mga battery. Yan na, yan nakikita mo dyan, makikita natin dyan meron tayong number pack 0. Yan yung unang 10 na magkakasama. Yan yung mga capacity na input natin, 0 to 9, pati yung kanilang kung ilan yung kabuang milliamp hour at watt hour. Diyan makikita natin lahat yan. Yan yung mga nila specification na lumabas. Yan, ganyan lang. Ang gagawin lang natin dyan mga bro ay kung nasa PC tayo, ipiprint natin yan. Kung sa cellphone naman, screenshot na lang. Sa part ko, in-screenshot ko lang yan in-scroll ko pa at binabasa ko pa isa-isa yung kung magkakaparehas ba, kung hindi ba nagkakalayo ang per pack natin. So far, okay naman. Screenshot lang natin para may copy tayo. After natin ma-screenshot, doon na tayo mag-i-start na pagsasama-samahin yung mga tigsa 10 natin mga battery. Ayan. Yun lang yung natin, pagbubuo. Ito kukunti pa lang to ang nakaparallel natin, 10p pa lang yan. Paano kung meron kang 100p at naka 7s ka? So isa-isahin mo lahat yun, total nun. Magbubuo kagaya ng ginawa ko. Yan, screenshot ko na, isa-isa kagaya ng binuo ko rin sa bahay. Ang ginawa ko naman doon, since na yun ay apatan, yung 4 na nakaparallel, sabay kong nagparallel muna natin sila, tsaka natin kinuha na ng capacity. So grabe ang busisi talaga ng pagkakagawa nun, kasi mas mahaba, mas ang ating pack, mas malaki. Okay.
sa repacker.com. So unang 10p 25.7, hanapin lang natin 17, 25.17, where are you? 25.17, ilagay natin para lang pampak nata. Ito 25.17, ito siya 25.17. Diyan tayo muna. Sumunod 24.89, 24.89, 24.89. Ito. Yan. Next 24.87, 24.87. So yun, ito 24.87. Next 24.86, 24.86. Ito, apat na battery na tayo. 24.86, 24.79. Ito 24.78. Ito 24.78. Then 24.66, 24.66. Nasaan ka na? Ito 24.66, 24.444. Ito. Next 24.28. Ito. Next, last one is 24.27. Ito. Next 24.6810. So next tayong ano? Uy. Okay. Uy. Pasaway. Excuse me po. 25.16, 25.16. Ito yun, may magiging negative na to kasi nga 3S tayo. 25.07, 25.07 to. Next 24.95. Next 24.77. Ito 24.75. 24.75. Where are you? Ito. Next 24.70. 24.70. Ito. Next 24.55. 24.55 ito. Next 24.41 ito. Next
2439. 2439 ito ko. Last one is 2426. 2426. Ikaw ano ba? Dito na ito sa dalawa. Ito na yun. Ito. 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Next pack tayo. Last. Lakihan lang natin. Ayan. Hindi kita rito sa ano natin. Pero yun yung mga sinusundan natin. Last pack. 2516. 2516. Ito yun. 2512. 249. 2498. 2495. 2484. 2468. Okay, dito magkamali dyan. 2443. Diba? 2439. Then 2433. Last but not the least, 2413. Ito na yun. Yan yung ating pack na 10P 3S. Yan, makikita natin mga patak na meron tayong total capacity ng 24,700 1 AH itong buong 12 volts pack na bubuin natin. Okay, balik tayo ulit after ko namasin. Yan, kasya yung BMS, kasya pero yung itong ating ano, hindi kasya itong hindi kasya, kaya sa labas naman to. At isa pang problema ay hindi natin siya pwedeng spot ng diretsuhan ganon, gawa nung meron siyang nakaharang ito. Kaya ang gagawin natin, puro pa ganito lang muna ang spot natin. Ayan, puro ganyan. Tapos tsaka na lang natin nalagyan ng diretso. Yan ang solusyon. Puro ganito muna ang spot. Then after nun, tsaka natin nalagyan siya para sama-sama lahat yung nakaparallel. Tapos isi-series na natin sa kabila. Siguro bukas ko na itutuloy ito kasi mapapahaba yung aking video. Continue na natin bukas yung pag-spot nito tsaka pagkapit ng BMS. Okay, ingat-ingat na lang lahat at God bless us all.